Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Philippine Air Force sa kanilang anibersaryo, ipagtanggol ang demokrasya at itaguyod ang tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Senado iniimbestigahan ng online manipulation at mga violent digital groups dahil sa nangyaring pamamaril sa Tacloban City. Department of Migrant Workers isinara ang consultancy firm at inaresto ang 2 illegal recruiter sa Maynila dahil sa scam na trabaho sa Poland. Ako po si John Dalistan para sa PNA Headlines. Ipinaalala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Philippine Air Force na manatiling matatag sa sinumpaan nitong tungkulin sa harap ng sari-saring hamon sa seguridad. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pakikiisa sa pagdiriwang ng ika-79 na anibersaryo ng Air Force sa Villamor Air Base ngayong Miyerkules. Sa kanyang talumpati, hinimok niya ang institusyon na patuloy na itaguyod ang kanilang profesionalismo, disiplina at integridad ng buong galing at dangal. Ipinaalala rin niya ang tungkulin na iniatang sa kanila ng saligang batas na protektahan ng demokrasya at kalayaan ng taong bayan. Pinuri ni Marcos ang Air Force sa pagganap nila ng kanilang tungkulin lalo na sa pagtugon sa mga sakuna, pagkarga ng mga sundalo at kargamento at pagpapatatag ng depensa ng teritoryo ng Pilipinas. Binigyan diin din niya ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa iba pang sandatahan tungo sa katatagan at interoperability sa rehiyon. Tiniyak niyang patuloy ang pagpapalakas ng kakayahan at kagamitan ng Air Force sa ilalim ng PAF Modernization Plan. Patuloy rin aniyang iingatan ng administrasyon ang kapakanan ng bawat miyembro ng militar. Nangako naman si Air Force Chief Lieutenant General Arthur Cordura na patuloy na ipagtatanggol ng institusyon ng teritoryo at soberanya ng bansa. Ayon kay Cordura, sa gitna ng pag-unlad ng seguridad at pakikidigma sa mundo, mananatili ang Air Force na maaasahan, mabilis at handa sa iba't ibang larangan. Sinabi niyang nagagampanan ng Air Force ang kanilang misyon dahil sa suporta ng Armed Forces of the Philippines, Department of National Defense at ni Pangulong Marcos. Bukod naman sa modernisasyon, patuloy ang sandatahan sa paghuhubog ng mga tauhang matatag, propesyonal, nagkakaisa at epektibo bilang mga lider. Inimbestigahan ng Senado ngayong Miyerkules ang kaugnayan ng online manipulation at iba pang violent digital community sa naganap na pamamaril sa Tacloban. Ayon kay Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chair Senator Risa Hontiveros, kailangang suriin ang nangyaring trahedya sa iba't ibang anggulo tulad ng pag-target sa mga menor de edad gamit ang games, peking accounts at closed digital communities. Dagdag pa ni Hontiveros, iniimbestigahan nila kung naimpluwensyahan ba ng grupong 764 ang naganap na barilan sa Tacloban. Ang grupong 764 ay isang mapanganib na grupo sa internet na naghahanap ng mga bata upang utusan na saktan ng kanilang mga sarili at gumawa ng marahas o masamang bagay. Samantala, sinabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na dapat mabahala ang mga magulang, guro, pulis at mga website dahil sa pagkalat ng mga marahas at negatibong kaisipan sa internet. Aniya, delikado ito dahil madaling makita ng mga bata ang mga mapanakit na videos at post online. Para naman kay Senator Bongo, dapat nang suriin ng gobyerno ang kaligtasan sa mga paaralan at ang mga programa para sa mental health ng mga kabataan dahil sa mga nangyaring away at pamamaril na sangkot ang mga estudyante. Isinara ng Department of Migrant Workers or DMW kasama ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang isang consultancy firm sa Santa Ana, Manila at inaresto ang 2 hinihinalang illegal recruiter dahil sa mga reklamong scam na mga alok na trabaho sa Poland. Pinamunuan ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac ang operasyon laban sa Venancia Consultancy Proprietary Limited, Venancia International Manpower Incorporated noong Martes. Inaresto sina Jomalyn Baya Fisher at Glidel Sayon at kinilala sina Rina Songahid Bench at Arlene Rodriguez bilang mga kasama nila. Ayon sa DMW, nagpanggap ang mga naaresto bilang authorized recruiter at nangako ng trabaho sa Poland bilang welder at factory worker. Humingi ang mga ito ng 300,000 pesos bilang processing fee kapalit ng buwan ng sweldo na 1,200 euros. Natuklasan ng DMW na bagamat mga recruitment officer ng isang lisensyadong ahensya sina Bench at Fisher, hindi sila konektado sa Venancia at walang approved job order para sa Poland kaya iligal ang mga alok na trabaho.
Nakaharap ang mga naaresto sa kasong illegal recruitment at isasama sa DMW list of persons and entities with derogatory record. Inirekomenda rin ng DMW ang pagkansela ng business permit ng Venancia sa pamahalaan ng Maynila at ang pagkansela ng rehistro ng kumpanya sa Department of Trade and Industry. Samantala, nanawagan ng DMW sa iba pang mga biktima na humingi ng tulong sa pamamagitan ng official Facebook page ng Migrant Workers Protection Bureau. At sa balitang pangkalakalan, halos 10,000 agrarian reform beneficiaries sa Bicol Region ang nakatanggap ng mga titulo ng lupa sa Department of Agrarian Reform o DAR sa ginanap na distribution ceremony sa Legazpi City, Albay nito lang Martes. Layunin ng inisyatiba na palakasin ang kabuhayan ng mga magsasaka na mahalaga ang ginagampanan sa pagtiyak sa seguridad sa pagkain ng bansa. Ipinawalang bisa rin ng ahensya ang pagkakautang ng mga magsasaka mula sa 6 na lalawigan sa Bicol na nagkakahalaga ng 418 million pesos. Saklaw nito ang mahigit 15,000 ektaryang agricultural land. Bukod dito, ipinagkaloob din ng 3 farm-to-market road sa bayan ng Pulangi, Libon at Owa sa Albay, habang mahigit 50 agrarian reform beneficiaries organization ang nakatanggap ng mga makinarya at kagamitan sa pagsasaka. Ayon kay DAR Undersecretary for Field Operations Kaisel Celeste, ang mga ginagawang hakbang ng ahensya ay parte ng utos ni Pangulong Marcos na ilapit sa mga magsasaka ang serbisyo ng gobyerno. Samantala, nakipagtulungan ng Securities and Exchange Commission o SEC sa parent company ng GCash na Mint Incorporated at lending arm nito na Fuse Financing Incorporated upang isulong ang financial literacy at palakasin ang proteksyon ng mga mamimili. Lumagda ang 3 partido ng Memorandum of Understanding sa W Global Center sa Bonifacio Global Center sa Taguig City nitong Lunes. Sa ilalim ng kasunduan, lilikha ng mga SEC-approved na educational materials at mga public awareness campaigns na ipapamahagi online. Nakatuon ang kampanya sa responsableng pangungutang, tamang pag-unawa sa terms and condition ng pautang, pagtukoy sa mga lehitimong nagpapautang at pag-iwas sa mga illegal na nagpapautang at mga loan scam. Ayon kay Commissioner Rogelio Quevedo, habang patuloy ang pagpapatupad ng SEC ng mga regulasyon laban sa mga lumalabag, mahalaga ring bigyan ang publiko ng sapat na kaalaman, kamalayan at kakayahang maging mapanuri laban sa mga uri ng panloloko. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.